Ang sabi ni Dilima, what's happening? Matapos po malaman niyang sinibak na sa pwesto si General Torre. Ito namang si Rowena Guanzon, merong 4 na espekulasyon kung bakit nga ba sinibak sa pwesto si Torre. Ito po, dito muna tayo kay Laila Dilima. Sabi niya, what's happening? What's happening? Watamiday. Nagulat si ML Party List Representative Laila de Lima sa ginawang pag-relieve kay General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Anya, dahil high-performing si Torre. High-performing, sabat diha. Dapat ay mayroong magandang dahilan para sa alisin siya sa pwesto. Ano nga bang mga dahilan? O dito po tayo sa spekulasyon po ni Atty. Rowena Guanzon. 4 na pwedeng maging dahilan kung bakit nga sinibak itong si Torre. Ito sa post po ni Atty. Rowena Guanzon. Maganda po ito magbigay po ng spekulasyon dahil magaling na attorney din ito. Kaya sabi niya dito, ito lang ang spekulasyon ko sa pagsibak. Una, palpak ang 5 minutes response sa harapan ng presidente, pumalpak at nakakaya dahil may media. Ito yun, no? Buffer base, Kaiser 6. Yes, sir. This is Buffer, sir. Good morning. Just for the record, Buffer, say your name and location. Sir, Tinileven, sir, in your PLCK, in the zero, transmitting here. Dopo, PHQ, Barangay Daikan, City of Mati, over. Tango, standby. So, sir, these are the patrol cars of Davao Oriental. Can you choose one, sir? Buffer, Oriental. Oh, bigla naman tayong signal ng Zoom. Buffer, open Zoom ang Inides. Yan, open. Sige, sir. Can you choose one patrol car, sir? Sa ating... Yes, sir. Pwede kayong... Lahat ng mga patrol car niyan, sir. So, any patrol car in particular that you want to call, natatawagan natin dito, sir. Yan. Yes, sir. Saan, sir, ang tawagan natin? Yes, sir. Yes, sir. Oh, namamatay. Bumabagsak ang signal ng Oriental. Nagdadrop. Buffer, o ayan, una pa lang yan. Pwedeng yan ang dahilan. Kalain mo ba naman? Pinagyayabang niya. Una 3 minutes, nag-adjust 5 minutes, quick response. Tapos sumablay dyan sa harap mismo ng Pangulo. Ito ang pangalawa. Yung nag-astang presidente sa haba ng convoy nung umaten ng piyesta. At piyesta pala yun. Even Tambi is shaking under the law. Only the President, Vice President, Senate President, House Speaker, and Chief Justice are allowed to use blinkers on official vehicles. Ito yung nangyari kay Torre. Yan. Just grabe, oh. Akala ko nga si President yan. Akala ko nga si Vice President yan. Akala ko din si Senate President yan. Akala ko din si Tambi yan. Akala ko rin si Chief Justice yan. Si Torre pala. Pwedeng yan. Yan yung pangalawa. O ito yung pangatlo. Ito po yung napag-usapan talaga ngayon na pwedeng dahilan talaga. Nagalit si DILG Secretary Rimulya sa pag-reshuffle ni Torre sa 14 senior official ng PNP. Sabi sa report ng Politico, among those affected was Police General Jose Melencio Nartates Jr., who was reassigned as head of the Area Police Command for Western Mindanao after serving as the PNP's Deputy Chief for Administration, a member of the Philippine Military Academy Class of 1992. Okay, yan po yung pwedeng maging dahilan na hindi sila nagkasundo dyan, or ang sabi nga, hindi pa daw alam ni Dunyor itong ginagawa ni Torre, yung pag-shuffle-shuffle na yan. Kaya pwedeng yan ang dahilan. Ito ang huling dahilan. Init si Torre masyado. Since dominated ng Duterte Bloc ang Senate, alam naman natin, baka magka-problema ang PNP pagsalang ng budget ng DILG. In short, pwedeng hiniling ang ulo. Pwede. Pwede. Kasi naman, usapan po ng budget ngayon. At hindi lang yan, asahan po natin. Kasi nagsalita po na si Dunyor tungkol po sa issue na to, at may mga bulong-bulungan na bibigyan pa rin ng pwesto si Torre. Anong pwesto kaya ang ibibigay sa kanya? Magiging, ano ba siya? Full-time boxer ba? Hindi naman. Porket champion siya. Naging champion siya, wala namang kalaban, di ba? Ano bang pwede? Yung mga nagko-comment dyan, DPWH? Hindi naman. Sa NBI?
pwede nilang gawin yan. Pero questionable pag siya ang ilagay dyan. Bakit? Dapat may alam sa batas ang ilagay. Hindi naman natin sinasabing walang alam sa batas si Torre, pero mas maganda pag talagang expert na pagdating sa batas. Kung baga, lawyer ba o abogado ba ang ilagay nila dyan sa NBI ba? Di ba? Kung si Torre talaga ang ilagay dyan, ay wala tayong magagawa. Desisyon nila yan. Pero maraming kukontra dyan kasi kailangan talaga angkop doon sa kayang gawin niya. Hintayin natin kung saan siya ilagay, di ba? And may mga bulong-bulungan kung saan siya ilagay o kung saan man. Ay abangan natin kung saan man. Pero doon sa sinasabing sa NBI, posible NBI sa pagiging NBI director ba? Nako, posible naman. Pero ko-questionin talaga ng karamihan yan doon sa yung sa kakayanan niya. Hindi naman natin minamaliit si Torre, pero iba po kasi yung iba po yung trabaho na yan na dapat gawin diyan. Sa tingin nyo, may idea ba kayo kung saan ilagay si Torre? Kasi kung hindi bigyan ng posisyon yan, baka kumanta ng My Way yan. Di ba? Baka naman kumanta yan kung sino yung nag-utos para arestuin si Tatay Digong. Ay, kailangan mo may pwesto kayong ilalagay dyan. Opinion ko lang yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.